sa bulwagang pambalitaan, himpilan at sandigan ng bayan. 24/7. 24/7, tagapagkitid ng mga nagbabagang balita, walang kinikilingan. Magandang umaga, Pilipinas! Magandang umaga sa inyong lahat. Ito ang 24/7 at ito ang mga nagbabagang mga balita ngayong araw. Ang kanlaon, mataas pa rin ang antas ng pagkaligali. Tukan si Vine Arnie Jane P.J. Santa sa kanyang mga nakalap na impormasyon. Vine? Nasa alert level 2 pa rin ang Bulkang Kanlaon. Ito ang iniulat ni Maricon Bernal, ang Division Chief ng Volcano and Eruption Prediction Division ng PIBOX. Martes, nakapagtala ang PIBOX ng karagdagang 337 tectonic earthquakes. Araw ng Martes, nakapagsukat ang ahensya ng pinakamataas ng sukat ng sulfur dioxide sa Bulkang Kanlaon. Ating gabi hanggang alas 12 ng tanghali, araw ng Miyerkules, nakapagtala ang PIBOX ng karagdagang 65 volcano tectonic earthquakes. Ngayon, ating pakinggan ang mensahe ng mga taga-Kanlaon. At ngayon, ating mapapanayam si Ginang Chris kung saan malapit sila sa Bulkang Kanlaon. So, kamusta po ang iyong mga pamilya? Dahil po sa sulfur dioxide, wala na po kami maano. Ako, si Vine Santa. Balik sa iyo, Luisa. Chod 4.8 na lindol sa Sulusi naganap noong September 10, 2024 alauna 21 ng umaga. Ating tutukan si J. Jan Tanilon sa kanyang mga nakalap na impormasyon. J. Jan? Chod 4.8 na lindol sa Sulusi. Naramdaman ito noong September 10, 2024, alauna 21 ng umaga. Preliminary ang status nito at sabi pa ng PIBOX ay 10 km ang layo nito. At pakinggan ang hinanaing ng taga-Sulu. Ang iyong naramdaman noong lindol? Na-shock po ako dahil malapit lang bahay namin sa dagat. Salamat pala kay Ala kasi hindi niya kami pinadala. Si Chijan B. Tanilon, nagbabalita 24/7 oras. Nagbabalik sa iyo, Risa. Umaga ulit sa inyo, ka-4. Iyan po ang pagbabalitang katotohanan at balitang sariwa, kundi tumatatak din sa inyong mga puso at diwa. Ako ang inyong ka-4, Riza A. Delfin, balitang makatotohanan at balitang walang kinikilingan. Gising tuwing umaga at ihahatid sa inyo ang mga sariwang mga balita. Magandang umaga mga ka-4.